samahan nyo. Sa Senado po, normal pa, normal pa. Ito po, alam nyo naman ang nangyari sa Senado, no? Subaybayan natin. At ito pa rin, mainit pa rin yung tunggalian. Senate Flakes pa rin. Subaybayan natin. Mr. Manyo, standby ka lang dyan si Mark Makalalan. Pulis na nagbigay ng hindi akong napayag sa briefing na napulgog. Yan po ang kanyang ibabalita. Si Justenyo, si Nick Paragano, si Isa Bentanyo Malico, mga kasama natin sa pagbalita mamaya. 12 minuto na po, makalipas ang alas 6 na umaga. Radyo na TV, palawanan ng fake news, dapat totoo. Prado sa Super Radio, DCWB. DCWB, pagkitang totoo. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighted. Ilagay ang nakasinding kandila sa palagganang may tubig. Imaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at ibang combustible material sa kalat. Punutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhin walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Ito kasama mga balita ang detail na super balita sa umaga nationwide at ang malalim ang pag-himay sa issue ng saksi sa Logo TV. Walang dinigilingan, walang pinoprotektahan. Walang gayon, servisyo totoo. Ikaw pala ka ba? Ikaw ha? Ano ako? Sila ang dapat mong tularan. Pare! Basta! Thursday 9 a.m. on Cinema Juice. Mga kapuso, narito ang presyo ng ilang bilihin base sa monitoring ng Department of Agriculture. DCWB, balitang tama, balitang totoo. Kumusta po kayo? Hello! Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Bayang litong-lito. Yan, ito, patuloy po tayo sa ating mga pagsubaybay sa mga nangyayari po sa ating bansa, mga kapuso. Sa larangan po ng, ano ba tawag yan? Politika pa rin yan, no? Larangan po ng politika. At bago po yan, mga giliw namin, mga taga-subaybay, bago po itong mga masasagwat, masasamang mga balita na ito, na lumiligalig po sa ating bansa, ito muna tayo sa ating good news. At para naman kayo, sabi nga, maluwag-luwagan ang inyong mga dibdib. Ngayong araw po mga misis, habang kayo po ay nagluluto dyan,
Alam nyo ba na meron tayong bawas presyo sa LPG, liquefied petroleum gas? Opo, at ito po, at ang Sulain ay nag-roll back 5 pesos ang kanilang bawas presyo sa kada litro, kada kilo po ng LPG. Yan ay mga 55 pesos na rollback sa kada 11 kilogram na tangke po naman ng LPG. Ang Petron po ay nagpatupad din ng kaparehong bawas presyo noong kailang araw po, kumpanyang Petron. So yan po ang ating magandang balita. Dito na po tayo sa nangyayari sa atin sa Senado, sa ating Senate Links. Super Radio! Alam nyo na ha? Ito po ha, iniloklok bilang Senate President pro tempore. Saka acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Naging 12 po yung bilang nung dati minority, ngayon majority na. 12 na sila, yung kabila, ilan na lang. Yung kabila po ay, kung sasama mo yung dalawa na nawawala, ganun lang yan, 12 no? O, 12. Ayan. So ngayon po mga kapuso, si Senator Jesus Cudero ang siyang nagdagdag ng bilang dun sa kabila. Yan ha. Sumipot siya. Nakabuo ng 12 bilang na sapat para magdeklara ng quorum at ihalal si Gatchalian na Senate President pro tempore. Bakit wala pong Senate President? Meron ka kasing batas na nagsasabi po na hindi naman talaga pwede pag walang 13. Pero sabi naman ng ibang mga nasa bagong mayorya ngayon, wala na, bakante na nga yun. Oo, kulang na nga sila ng bilang eh. Ayan. So, mga kapuso, ngayong araw na ito rin, ang sabi ng dating majority, na ngayon po ay minority, panig ni Senador Alan Peter Cayetano ay tuloy daw yung kanilang hearing para sa Blue Ribbon Committee. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes na. So yan po ang magkakaibang mga aabangan po natin kung mangyayari po yan. Ano pa mga susunod na kabanata? Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Balikan natin ang pangyayari kahapon. I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Let the record reflect that the chair, Senate President pro tempore, shall act as or shall serve as acting president pursuant to Rule 5. Yes, presiding officer of the Senate, of the rules of the Senate. I move that the President of the Republic of the Philippines and the House of Representatives be informed of the election of Senate President pro tempore and acting Senate President Sherwin Gatchalian. I so move. We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16.5 of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. She or he shall only become acting president in the case of subsection C, who says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign, removal, hindi po nila ako naalis. Then, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang nagkagumaka mo sa inyo, buhay pa ako. Absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala akong ground para magkaroon ng acting president. Senator Bill, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Kusang loob niya yan,
base na rin sa kanyang pahayag kanina, Sino yun, sir? hindi niya na masikmura yung nangyayari, yung impasse, yung kaguluhan. At kami, nagpapahayag kami ng appreciation at saka yung paghanga sa kanyang concern, sa kanyang pagmamahal sa Senado. Sino, sir? Si Escudero? Senator Jesus Escudero? Safe na, safe na. As far as I know, walang condition, basta tapos ang loob niya na para mailigtas ang dignidad, ang integridad, at yung reputasyon ng Senado, yun ang number one sa kanyang consideration nung nagpasiya siya na sumipot sa session kanina. Patunayan, hindi naman siya talagang totally nag-align sa amin. Ang sabi niya, gusto niya lamang iligtas yung kapakanan ng Senado, kaya siya nag-attend kanina para mag-break yung impasse, para maging 12 kami. Iligtas. Ayan na. Melo del Prado sa Super Radio DCW. Ligtas na. Si Jinggoy, hindi na safe, hindi safe. Punta tayo kay Halagatos mga kapuso, Senator Jinggoy Estrada at iba pa nakatakdang pasahan ng sakdal sa mga kasong pandarampong at katiwalian sa Sandigan Bayan ngayong araw rito. Halagatos, Alan G! Super Radio! Maliban sa may arrangement ngayong umaga, yung Melo ay may asahan pa tayo, mamayang hapon. Pero ngayong umaga, ang arrangement para kay Senador Jinggoy Estrada at iba pa na mga kapwa-aksado ay para sa kasong slander at agrapa yung Melo. Ito ay dahil na rin sa mga isinampa na kaso na may kinalaman sa flood control project at kabilang sa mga kapwa-aksado ni Senador Jinggoy ay sinasabing DPW Secretary Manuel Bunuan, itong si Assistant District Engineer Denzin Cesar Fortuna, District Engineer Manny Bulusan at District Engineer Arturo Gonzalez Jr. Maliban sa planter, sasadang din sa isa pang bilang ng kapatiwalaan o graph sina Estrada, Bunuan, Fortuna, Bulusan at Gonzalez. Sina Estrada, Fortuna, Bulusan at Gonzalez ay bagong nakapit ngayon sa Quezon City Team Dormitory sa Payatas, Quezon City, habang si Bunuan ay nananatili sa isang pribadong ospital. Bakit? Ay dahil nasa makaas ang kanyang blood pressure, Kuya Melo. At kailangan tutukan ng mga doktor ang kanyang kondisyon. Mula nga sa mula nga sa PNP General Hospital, dinala siya muna sa isang pribadong ospital. Kabilang sa mga inaasahan na re-resolvahin matapos ang gagawing arrangement sa mga kasong slander at grapa sa 5th Division ng Sandigan Bayan ay ang motion ni Estrada na mailipan siya ng pulungan mula sa Quezon City Jail sa PNP Custodial Facility. Pero nauna na kasing nagpaabot ng sulat, kung matatandaan mo, Kuya Pedro, itong si PNP Chief General Menencio Natatis Jr., kung saan nakikusap siya sa mga maestrado ng Sandigan Bayan na huwag idinire sa PNP Custodial Facilities ang mga mambabasa sa senador, maging ang mga high-profile individuals. Dito'y dahil para na sa pansamantalang petensyon ang PNP Custodial Center at kapag hinayaan na doon makulong ang mga ito ay makakadagdag sa pasanin ng PNP na limitado ang resources at manpower, Kuya Pedro. Isipin mo na lang, kada dalan nila dito, ang daming mga pulis, ang daming mga sasakyan yung gagamitin, at pagkatapos hindi naman daw ganoon ang kanilang budget para sa pagbabantay at pagbibigay seguridad para sa mga nakatitili sa PNP Custodial Center. Meron din nakabilbil na motion si Bunuan na maisalang sa hospital arrest. Pero pagod mayroon na rin iniay na oposisyon o pagtutol ang nahanay ng prosecution sa mga hinahay motion na mga kampo ni Estrada at Bunuan. So yan yung ilan sa mga aabangan natin, Kuya Pedro, na sakasakali man papayagan pa o hindi itong mga hinihingi na motion itong kampo ni Estrada at Bunuan. Inaasahan din na ngayong araw pag-iigpit ng seguridad. So ngayon, nakikita ko, napaka-swag pa. Dito sa bahagi ng Sandigan Bayan, dito madalasan dito, naglalatag ng mga tauhan ng Quezon City Police District para ganoon bantayan yung seguridad na hindi lamang sa loob, maging dito sa labas ng Sandigan Bayan sa inaasahan na gagawin na arraignment o pagbasa ng sakdan para sa kasong slander
division naman. Ano- Second division anong kaso ng yan? Sandigan. Planter pa rin yan. Graph naman. Hiwalay na graph Okay. kayong Itong pero. umaga ay sa planter. Planter at Oo. saka graph. Yung kaso Planter at na graph. nandito sa fifth division. Oo. Para sa arraignment. At mamayang hapon, sa second division ay graph na kaso ng Kuya Pedro. Oo. Yung para sa arraignment. Ayun Ay, pala. yan yung mga pangyayari ngayon sa Sandigan Bayan. At hindi pa natin alam Oo. kung sino pa yung mga padadagdag o makakasuhan pa na dadalhin na mga mababasa o senador dito sa Sandigan Bayan na may kinalaman sa flood control anomalies, Kuya Yung Pedro. kaso niya dyan tungkol sa lugar na flood control yun, Alan. Ang binabanggit dito ay may kinalaman, hinahanap lang natin. Ito ang mga flood control project ito na kung matatandaan mo ay may kinalaman ito dun sa yung dating Senador Pumipilla kasi sa Bulacan Oo. itong iwalay pa to na mga lugar ng Kuya Pedro na mga Sa Bulacan din. hindi lang natin makasigurado pero hindi ito iwalay pa to na sa mga Bulacan na kaso Kuya Pedro. Dami kasi mga kung saan mga flood control project na yan. Katulad sa Bulacan din yan. Oo. Saltico, Ay siya, Oriental Mindoro yun. Mindoro, Oo. si Pumipilla, Oo. Bulacan. Oo. Kung sa sobrang dami ng mga pinag-uusapan natin ng mga flood control projects Kuya Pedro, Oo. talagang nakakalito na pagminsan kung saan mga lugar yung pinagmulan, kung mga proyekto na may kinalaman Oo. sa mga ipinapangkaso dito sa Sandigan Bayan, Kuya Pedro. Meron pa bang ibang mga si Jinggoy pa lang yan, Senador. Oo. Meron pa bang iba? Ano balita ko sa ombudsman? Kung ba susunod yung mga pahayag ni Ombudsman nito si Lipolia ng mga nakalipas na linggo na after 2 weeks, Meron pa daw 2 weeks na next week, Kung sino kaya yun? ang susunod dyan ay si Senador Joel Villanueva. Sabi niya, Oo. baka within 2 weeks ay may makalapaglabas na sila Oo. ng resolution at makapaghain na ng informasyon o ng kaso dito sa Sandigan Bayan. Okay, si Jinggoy. Tapos kung matutuloy, si Villanueva. Sino pa kasunod? Meron pa ba? Ang meron pa na malapit na rin daw ma-resolve ay yung kaso naman itong si Senador Rodante Marcoleta Kuleta. na Oo. number 10 Oo. na kaso. May kinalaman naman sa donasyon Oo. dun sa kanyang kampanya Oo. o nakalipas na eleksyon Kuya Pedro. Sa flood control, sino pa? Sa flood control ay wala pang iba pang Wala pa. nababanggit. Pero si Senador Jesus Turero Oo. ay ongoing yung kanyang preliminary investigation sa Office of the Ombudsman, Kuya Pedro. Oo. At meron na nga rin sa precautionary hold departure order Oo. na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kanya dahil nagpapatuloy Oo. ang kanyang preliminary investigation sa kanya ng Office of the Ombudsman. So, Doon naman kay dating House Speaker Martin Fuentes ay ongoing din yung kanyang preliminary investigation sa Office of the Ombudsman, Kuya Pedro. i-check ng Sandigan Bayan yung kanyang motion na alisin yung kanyang tawag doon, yung hold departure. PHDO, yung precautionary Precautionary hold departure. Yun, kay speaker, dating speaker. Oo, ang pinabanggit ng Sandigan Bayan ay walang periko Oo. na nakikita para pagbigyan yung giling ni dating Speaker Romualdez para tanggalin yung PHDO, Kuya Pedro. Sa mga papunta no, Singapore? Papagamot? Magpapagamot, Oo. Kuya Pedro. Oo. Kaya lang, hindi ka makakalabas dahil may PHDO Oo. na inilabas ang Sandigan Bayan, Kuya Pedro. Pero yan, si Romualdez at itong si Tulero, wala pang nakasamba dito sa Sandigan Bayan. Ongoing pa yung mga preliminary investigation dyan sa bahagi ng Office of the Ombudsman. So, hindi pa sila safe. Hindi pa sila safe. Dahil ongoing pa. Siyempre, depende kung ano magiging resulta. Kuya Pedro, Depende sa usapan. Oo, hindi pa safe. Dahil ongoing pa. Yung mga preliminary investigation, kung ano magiging resulta niyan, magkikita-kita ulit dito sa Sandigan Bayan, Kuya Pedro, para sa pag-aayos pa ng mga karagdagang Busy ka pala dyan. Oo, Maghapon ka pala dyan, oo. kaya napakarami na nangyayari dito sa Sandigan Bayan dahil sa dami ng mga sinasampahan Oo. ng mga personalidad Oo. dito sa Sandigan Ngayong Bayan. araw na ito naman doon sa Senado, ay naka-work from home yata yung iba. Ano doon, mga staff doon. Alan, matapos yung isa na namang episode ng Senate Flix kahapon. Ay, Kagabi. kaya nga, kumbaga, nag-number 1 sa rating Kuya Pedro. Naman. Nakatuwa
Melo kung ano yung mga pwedeng mangyari mamaya Oo. sa bahagi ng Senado. Ay, sino nga assiste doon sa Senate Blue Ribbon kanina? Kanina ka mamaya. Kung sakali iba na kasi yung chairman daw ngayon, si Senator Tulfo na eh. Wala naka-work from home siya naman. Naka-work from home yung Melo. Wala paglilinis doon Oo. sa bahagi ng Senado. Okay. Abangan natin, dito sa Digipay, may aabangan din tayo. Ako sa Alagas ng Jerry sa Radyo DCWP, Pandita, totoo. Punta na tayo sa Senado. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Si Christian Manyo, puntahan na po natin kung mayroon na tayong makikita mga aksyon doon sa labas po naman ng Senado. Christian Manyo, Christian, anong balita dyan? Anong nakikita mo dyan? Super Radio. Good morning. Magandang umaga, Melo, sa pagpapatuloy nga ng Senate Flex ngayong araw as of 6:30 a.m. Nananatili pa rin normal at payapa sa pagkalahatan ang sitwasyon dito sa labas ng Senado o yung kahabaan ng Jokno Boulevard dito sa Pasay City, kung saan ang ilang mga taga-suporta ng pamilya Duterte ay sa sidewalk at Pepe Island Beach nagpalipas ng gabi. Katulad ng mga nakaraan. Nandito, Kuya Melo, walang hindi natitinag mula nung tangkap pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Hindi na sila umalis dyan. Hindi na umalis. Kuya Melo, nandiyan yung kanilang truck, mga speaker, at sila ay nananatili dyan sa may Pepe Island, maging doon sa may sidewalk nitong labas mismo ng Senado. Bukod sa Kuya Melo, yung pwersa naman ng pulisya ay nananatili sa kanilang komando kung saan sila ay nagpapahinga. Wala pa na informasyon mula sa National Capital Region Police Office kung mayroong dagdag ng deployment ng pulisya ngayong araw. Kasunod nga ang development ng Senado kahapon at ilang anunsyong aktibidad. Kabilang na ang panawagang prayer video. Wala pa Kuya Melo yung prayer video inaantay din natin yan ngayong araw dito at maging yung planong pagpapatuloy o pagbubukas muli netong Blue Ribbon Committee hearing at iba pa sa mga oras ito Kuya Melo kung nakita mo yung baging liburan netong video natin bukas yung gate ng Senado. Pero wala tayong nakikita Kuya Melo na masyado pumapasok na individual o mga empleyado dahil nga kahapon inanunsyo nga naglabas ng memo ang Senate Pro Tempore, Senator Sherwin Gatchalian na work from home ang empleyado ng Senado ngayong araw. Kuya Melo. Ayan, okay. So ang sabi naman ni Senator Lacson ay aatasan ang Senate Sergeant at Arms. Pag may mga nagpilit na pupunta riyan at alam mo na, mag-rally, mga gano'n, para maging magulo. Yun ang kanilang sinabi kahapon. So, yan pa, malinis pa, maayos pa. Oo. Malinis pa, normal pa, payapa pa, sumunod sa mga oras na ito. At wala pang kaganapan. At bukas, yung gate ng Senado, pwede pa pumasok sa mga oras na ito, Kuya Melo. Huwag kang aalis yan, baka mabilis magbago ang mga pangyayari. Alam mo naman, Senado yan ganyan dyan Mabilis ang pangyayari katulad kahapon. Bawat isang araw dyan, merong kakaibang twist, di ba? Kuya Melo, aabangan natin kung ano ang episode ng Senate Flex ngayong araw. Depende kung sino ang hahawak ng beat. At alamin natin kung sino ang bida sa episode ngayong araw na ito dito sa Senado. Yung naninig Kuya Melo, mula dito sa Jokno Boulevard sa Pasay City, ako, Christian Manyo, Sherry, Super Radio, DCWP, Balita, Totoo. Super Radio. Salamat, Christian Manyo. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Jokno Boulevard pala yun, Ate Sen, Yun ay sunod sa pangalan ng isang dakila at matalinong senador, di ba? Yung mga kamag-anak ng mga senador ng Bagong Marcelo, hindi ko inaabot yun. Roy Marcelo na yun, Ito naman, Ate Sen, tanong mo kay Mike Salvacion, bakit? Pare-pareho kami nag-cover dyan, pero hindi namin inaabot yun. Matagal na yun. Sinip marami na talaga, mga sakali. Mga kapuso, ito po yung mga bagong chairman, ng new Senate majority, bagong mga leader, Senator Juan Miguel Zubiri, Committee on Rules at Committee on Foreign Relations, Senator Erwin Tulfo, Blue Ribbon Committee at Committee on Social Welfare and Rural Development, Senator J.B. Ejercito, Committee on Finance, Senator Vicente Soto III, Committee on National Defense, Senator Panfilo Lacson, Committee on Public Order at Committee on Accounts, Senator Rafi Tulfo, Committee on Public Services, Senator Bam Aquino, Committee on Basic Education, Senator
Francis Pangilinan, Committee on Agriculture, Senator Risa Taveros, Committee on Health, Senator Lito Lapid, Committee on Games and Amusement, at Senator Francis Escudero, House Committee on Housing. Ito, bago na rin po yung Senate Secretary, Attorney Ray Bantog, habang itinalagang Senate Sergeant at Arms si dating Police Major General Alfredo Soto Corpus. Iba na naman din sila. O yan, no? Mga kapuso. Kanina ay natatanong natin kung may mga bago, mga kakasuhan. Ayan. Meron po nakatagdaw mo ng kasuhan ng ombudsman ngayong araw sa Malolos Regional Trial Court. Mga bagong personalidad. Kaugnay po, ilang personalidad kaugnay ng anomalya sa flood control project sa Bulacan. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mga kapuso, kahapon, mamaya yan, tungkol sa political dynasty. Teka muna, kahapon po, nagkasagutan yung Napolcom Vice Chairperson at saka yung police na nag-viral sa social media dahil sa sapilitang pinusasan at kinalagkad ng isang senior citizen na driver nakabangga nitong utility van sa Taguig City. Ayun. Sa mga tagpo yun, nakita na paano sinagot-sagot ng police yung ating commissioner ng Napolcom. Ay, nakadismayado samantala po, mga kapuso, yan po sa House of Representatives ay isang importanteng panukalang batas ang nakalusot na po sa ikatlo tuloy pagbasa. Pero hindi ho yan ang katapusan para maging batas pa yan. Yan po ay magtutugmain pa yung version. Kasi may version po ng anti-political dynasty bill do sa Senado. Iba po dito sa ipinasa dito sa House of Representatives, itong House Bill number 8389 na ito. Yun, no? Dito po kasi, ayon doon sa mga tumututol o kumukontra dito sa version ng Kongreso na ito, ng House of Representatives, ito ay budol. Kasi biruin mo naman daw, ito po pwedeng tumakbo daw sabay-sabay sa isang probinsya at iba-iba lang siguro iba-ibang mga distrito o bayan, ang kahit sabihin natin, umabot pa sa mahigit 10 ng mga magkakamag-anak. Pero parang daw ito fact dynasty nga ang sinasabi nila Pinaikutan lang daw po, it will just promote or enhance that political dynasty that we have today. Yung sa Senado po, iba, talagang malayo-malayo daw. Ang sinasabi doon ay isang national at isang local position lang ang pwede takbuhan ng magkakamag-anak. Yun na, tapos na. Pakinggan natin ito. Mga puso. Melo del Prado sa Super Radio DC. Today, Congress has finally acted. This measure may not satisfy everyone completely. There are valid criticisms, but imperfect reform is still reform. Sabi ni Congressman A.K. Erice, ng Caloocan. Budol yan, budol! Kaya nga po, ang decision po ng committee ay magkaroon ng separate na discussion sa party list reform act. Doon po natin mapag-uusapan yung gusto nating introduce na mga measures na hindi ma-expose yung mga party list natin sa possible nominees belonging to one party serving in Congress simultaneously. Ipinasya kong mas mabuting bumoto ng yes upang masimulan ang reformang ito kaysa hindi aprubahan dahil lamang sa hindi tayo sang-ayon sa silang provision. Bakit sa ilalim nito panukala, pwede pa rin na sa isang pamilya may presidente, senador, congressperson, governor at mayor. Pwede pa rin silang magpasapasahan ng posisyon. My distinguished colleagues, with all due respect, huwag na po tayo maglokohan. Kung nakasulat sa papel ay anti-dynasty, pero ang totoo, ito po ay isang pro-dynasty bill. Nako po. Unahin natin yun. Yung huling nagsalita na yan, Representative Shell Jokno Akbayan Party List. Tutol siya dyan sa versyon ng House na yan. Representative Toby Chanco, kanina narinig po ninyo si Representative Zia Alonto Adjok ng Lanao del Sur, South Cotabato, Representative Ferdinand Hernandez, House Senior Deputy Speaker. Super Radio. Mga kapuso, kami po ay inyong sundan. Follow ang aming mga social media accounts, Super Radio DCWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at follow kami sa Facebook, sa TikTok at saka sa X. Hanapin lamang ang Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media accounts. Tutok na para sa mga balitang tama, totoo mga kapuso na 6:42 na po ng umaga. Andiyan na TV para ng fake news, dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DC. Double B.
kilohertz. Kayo ang aming patuloy na inspirasyon. Kaya makakaasa po kayo mga kapuso na mananatili kaming pantay laban sa fake news at kakampiyo sa mga balitang totoo. Dahil ang Super Radio DCWB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Doon at niyo, serbisyong totoo. Lights on or lights off? Ito ang energy tipid tips namin for you. Tip number 1. Use LED bulbs para less energy at long-lasting. Tip number 2. Go solar and enjoy clean lighting. Tip number 3. Unplug chargers and devices para tipid sa kuryente at safer pa. Tip number 4. Use low-wattage appliances. Tip number 5. Dry naturally para fresh and eco-friendly. Tara, tipid tayo ng energy, mga kapuso. You're watching Double B TV on GTV. Narito ang mga lugar na mawawala ng supply ng tubig batay sa abiso ng Manila Water. Simula maming alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 4 ng madaling araw ay mawawala ng supply ng tubig ang barangay Bungad at Paltok sa Quezon City, barangay Barangka Ilaya, Barangka Ibaba, Barangka Itaas, Barangka Drive, Pulo at Plainview sa Mandaluyong City at barangay San Jose sa Rodriguez Rizal. DCWB, Balita Tama, Balita Totoo. Alas 6:45, na po ng mga oras po natin. Punta po tayo kaya magpaalala sa mga oras na ito. Yung mga, kanina po yung binabalita ko na pulis na iniharap sa isang press briefing dyan sa Napolcom ay nagbibig po ng mga hindi akot na mga payag. Sa briefing kahapon, ay ano kaya ang mangyayari sa kanya? Sabi ni Commissioner Calinisan, Napolcom ay yun talaga ang kita-kita evidential na dismiss ng pag-uugali ng pulis. Maliban pa sa kanya talagang ginawa doon sa senior citizen. Ito si Mark Pangalalan at magbabalita. Mark, kumusta dyan? Super! Balita dyan sa Napolcom. Pero hindi ko sitahin ang Philippine National Police. Hindi ko sitahin ang Philippine National Police. Ang mga bahaya na hindi ako ng ginawa dahil sa police sa press conference ng National Press Commission kahapon. Ang Intelligible General Jose Lorenzo na Private Treasurer sa ilalim sa administrative yung police na sa asa na sumira sa disiplina at professionalismo ng mga tauhan ng PNP. Kasi ito, tiniyak niya na ikaan sa kapulang proseso o department ng objente ang nasonsumira ng patakaran. Matatandaan na ito sa police o kaya mga regular mga incident sa Taguig City o
PNP Management Supervisor. May paalala na siya may super action. May double B. Balita ko to. Kausapin muna natin po si Police Major Hazel Asino, ang spokesperson ng NCRPO, kaugnay sa pagdata po para sa seguridad sa paligid po ng Major Asino, magandang po sa inyo, ma'am. Good morning po. Hello. Major Asino, good morning po. Hello. Opo. Ano po mga pagdata po namin dyan sa paligid po ng Senado? Alam naman natin sitwasyon po tungkol dito sa pagpapalit po ng mga experts sa Senado. At ano po inaasahan natin para sa Ako, bilang sa ating mandato na mamamili ng kakayahan sa isang, ang NCRPO po ay nagpatupad ng heightened security measures sa paligid po ng Senado. Meron po tayong nasa 426 na mga deploy na personnel na po ay naka-standby na compare po sa paligid po ng Senate. At meron po tayong naka-standby naman po sa ating mga offices na nasa 1,040 na po kung kinakailangan po ng dagdag na pwesto sa Senate. Sa labas po ng Senate, maging po sa iba't ibang areas po namin na monitor natin. Opo. Ano po bang inaasahan nyo? Kasi meron mga nagtatawag po na parang vigil, gano'n. Ano po ang nasasagap nyo pong informasyon para sa araw na ito at sa mga darating na araw? Maliban po sa mga nakikita natin ng mga panawagan po ng mga pagtitipon, wala naman po tayong inaasahan na malalaking mga kilos protesta o mga